Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni B-Boy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Magandang araw, kabaryo. Nais kong ibahagi ang isang istorya na nagpapakita ng pagmamahal sa tao sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay. Sa baybaying lalawigan ng Camarines Norte, kung saan ang bawat alon ay tila nagkukwento ng katatagan at kasipagan, nakatayo ang malaking negosyo ng pagawaan ng muebles. Si B-Boy ang nag-iisang anak ng respetadong kapitan, ang siyang nasa likod ng makina ng negosyong ito. Nasa edad ng 30 taong gulang pa lamang si B-Boy, ngunit ang kanyang pangalan ay kilala sa buong probinsya. Hindi lamang bilang anak ng kapitan, kundi bilang isang matapang at istriktong negosyante na walang inuurungan. Mula naman pagkabata ay sinanay na si B-Boy ng kanyang amang si Erbesto sa hirap at tiyaga. Naaalala pa niya ang kanyang kabataan. Sa halip na maglaro ay nasa pagawaan siya. Nag-aaral ng iba't ibang uri ng kahoy at nakikinig sa bawat hampas ng martilyo at tunog ng lagare. Hindi naman ito naging madali, ngunit unti-unting nahubog ang kanyang pagkatao sa isang disiplinadong individual na may matinding dedikasyon sa kanyang gawain. Anak, masaya ako na may interest ka din sa ating negosyo. Simula nang pumanaw ang iyong ina, wala akong naging katuwang sa negosyo. Mabuti naman at meron na ngayon sa pamamagitan mo. Nais kong pagtuunan mo ng pansin ang bawat sulok ng ating negosyo. Dahil sa iyo din naman ito mapupunta. Wika dito ni Ernesto habang nakatanaw sa malaking pagawaan. Masaya din po ko, Itay, na nagtitiwala po kayo sa akin. Gusto ko din talaga ang trabahong ito. Asahan niyo po ang aking suporta at hindi ko po kayo bibigoyin. Tugon naman dito ni B-Boy habang nakangiti. Pagdating ng panahon na ipinasa na sa kanya ang pamamahala ng pagawaan, lalong lumabas ang kanyang pagiging istrikto. Sa kanyang pananaw, ang kalidad ng produkto at ang disiplina sa trabaho ay hindi dapat isakripisyo. Bawat piraso ng muebles na lumalabas sa kanilang pagawaan ay dapat na 100% perpekto. At bawat manggagawa ay dapat na sumunod sa itinakdang pamantayan. Marami ang natatakot sa kanya dahil sa kanyang tikas at pagiging direktang magsalita. Walang paligoy-ligoy kung may mali. Sasabihin niya ito ng harapan at walang takot. Ngunit sa kabila nito, alam ng kanyang mga empleyado na ang kanyang pagiging istrikto ay para sa ikabubuti ng lahat, para sa kalidad ng kanilang gawa at para sa patuloy na pag-unlad ng negosyo. Isang araw, isang malaking order ang dumating mula naman sa isang kilalang hotel sa Maynila. Ito ang pinakamalaking proyekto na kanilang hahawakan. Naging abala noon ang pagawaan at bawat manggagawa ay nagtatrabaho ng walang tigil. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni B-Boy na ang ilang manggagawa na nagmamadali at tila hindi gaanong iniingatan ang mga materyales. Agad niyang ipinatawag ang mga ito. Ano ang inyong ginagawa? Hindi ito karera. Ang mahalaga ay ang kalidad. Kung magpapatuloy kayo sa ganyang pagmamadali, masisira lang ang ating reputasyon. Hindi ko hayaang lumabas ang produkto na hindi perpekto mula sa ating pagawaan. Tanong dito ni B-Boy. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya.
Dahil naman sa kanyang pagiging matapang at paninindigan sa kalidad, naituwid niya ang mga pagkakamali at naibalik ang kaayusan sa pagawaan. Sa uli, nahatid nila ang order sa tamang oras at higit sa inaasahan ang kalidad nito. Lubos na umanga ang may-ari ng hotel at simula noon, patuloy silang tinangkilik ng mas marami pang kliyente. Napakalaki ng ating kinikita sa kliyente, anak. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Mukhang hindi mo na kailangan ng gabay ko. Pero hinay-hinay lang sa pagiging estrikto. Hindi lahat ng tao ay maiintindihan ka. Bungad na wika naman dito ni Ernesto habang sinasalubong ng yakap ang kanyang anak. Minsan po talaga, Itay. Kailangan natin gumamit ng otoridad at tapang. Pero para din naman iyon sa kapakanan ng lahat. Sagot naman dito ni B-Boy. Sa likod ng matikas na tindig at mahigpit na mga pamantayan ni B-Boy ay mayroong isang aspeto ng kanyang pagkatao na iilan lamang ang nakakakita at mas iilan ang nakakaunawa ang kanyang malalim at matinding pagmamahal sa mga tao. Hindi man ito lantarang ipinapakita sa pamamagitan ng matatamis na salita o maluwag na pagtrato. Sa halip, ito'y mas nasasalamin sa kanyang walang humpay na pagsisikap na panatilihing matatag at maunlad ang kanilang negosyo. Dahil alam niyang dito nakasalalay ang kabuhayan ng maraming pamilya sa kanilang baryo. Ngunit meron pang mas malalim na dahilan ang kanyang pagiging matapang at ang kanyang kakayahang manindigan sa gitna ng anumang hamon. Lingid sa kaalaman ng lahat, maging ng kanyang ama, si B-Boy ay isang antingero. Taglay niya ang isang kakaibang kapangyarihan, ang mutya ng kidlat. Ito ay isang lihim na kanyang pinaka-iingat-ingatan. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang lakas at determinasyon, lalo na sa mga panahong tila nauubusan na siya ng pag-asa. Ang mutyang iyon ay nakuha niya isang gabi. Isang dekada na ang nakalipas. Kasama niya ang kanyang ama sa isang gubat sa may paanan ng bundok. Naghahanap sila ng partikular na uri ng kahoy na gagamitin sa isang espesyal na proyekto ng pagawaan. Madilim na ang gabi nang bigla silang abutan ng isang matinding bagyo. Kumukulog, kumikidlat at bumubuhos ang malakas na ulan. Napilitan silang sumilong sa ilalim ng isang malaking punong kahoy. Kapag binamalas ka nga naman talaga ako, hindi man lang tayo pinaabot sa kotse. Umiiling na wika dito ng kanyang ama. Ayos lang po yan, Itay. Sabi nga nila maswerte daw ang ulan. Sumilong na lang tayo sa punong yon. Sambit naman dito ni B-Boy habang sabay silang tumatakbo. Habang naghihintay na humupa ang unos, isang napakalakas na kidlat ang tumama malapit sa kanila. Niyanig ang lupa at nagdulot ng malakas na liwanag na pansamantalang bumulag sa kanila. Nang mawala ang liwanag at medyo humupa ang gulo, napansin naman ni B-Boy ang isang kakaibang bagay na kumikinang sa basang lupa. Isang maliit, pahabang bato na may tila kuryente sa loob. Naglalabas ito ng bahagyang liwanag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang matinding pagkahila rito. Maingat niya itong pinulot at nang hawakan niya, parang may dumaloy na kuryente sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi ito masakit. Sa halip, naramdaman niya ang biglang lakas at kapayapaan. Itinago niya ito sa kanyang bulsa nang walang kaalam-alam ang kanyang ama na nakita lamang ang pagtama ng kidlat at bahagyang pagsunog ng lupa.
B-boy anak, ayos ka lang ba? Munti ka na tayo sa malakas na kidlat na ina. Pag-aalala dito ng kanyang ama. Ayos lang po ako, Itay. Huwag po kayong mag-alala. Sagot naman dito ni B-boy habang hinakapa ang bagay sa bulsa. Simula noon, napansin ni B-boy ang pagbabago sa kanyang sarili. Naging matalas ang kanyang pandama, mas malakas ang kanyang katawan, at tila hindi siya madaling mapagod. Mas nagawa niyang magtuon ng pansin sa pag-aaral at sa pagtulong sa kanilang negosyo. Ngunit ang pinakamahalaga, naging mas matatag siya sa harap ng anumang panganib o pagsubok. Naramdaman niya na ang mutya ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, kundi pati na rin ng malasakit para sa kanyang komunidad. Maraming beses na ginamit ni B-boy ang kapangyarihan ng mutya, palagi ng patago at para sa ikabubuti ng iba. Isang gabi, merong malaking sunog sa kalapit na barangay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin, habang ang lahat ay nagkakagulo at natataranta. Sumugod si B-boy sa lugar, kasama ang kanyang mga tauhan at ilang bolontaryo. Nakita niya ang isang matandang babae na nakulong sa kanyang bahay na noon ay nasusunog na. Walang sino man ang makalapit dahil sa tindi ng init at apoy. Sa loob ng ilang sandali, tila naramdaman ni B-boy ang init na kidlat na dumadaloy sa kanyang ugat. Sa isang iglap, tumalon siya sa direksyon ng nasusunog na bahay. Ang kanyang katawan ay tila nilalamutak ng apoy, ngunit hindi ito nasusunog. Gamit ang hindi pangkaraniwang lakas, binuhat niya ang isang nakaharang na kahoy at mabilis na iniligtas ang matandang babae. Dinala sa ligtas na lugar bago pa man tuluyang gumuho ang bahay. Hindi niya ipinaliwanag kung papaano niya nagawa iyon. Sinabi lamang niya na hindi ka pwedeng mag-alinlangan kapag buhay ang nakataya. Dahil sa insidenteng yon, lalong tumibay ang respeto ng mga tao kay B-boy. Hindi nila alam ang kanyang lihim, ngunit nakita nila ang kanyang nagawa. Nagkaroon ng mga bulungan na tila may kakaibang proteksyon ito. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na tanungin siya ng direkta. B-boy anak, nahihibang ka na ba? Bakit mo yung ginawa? Paano kung ikaw ang napahamak? Paano kung nawala ka sa akin? Pag-aalala ng ama na may tensyon sa boses nito. Itay, hindi ko lang po talaga kaya na walang gagawin. Lalo na sa tingin ko ay kaya ko pa naman mailigtas. Tsaka tapos na po at maayos po ako. Wala po akong galos, walang paso. Pagpapakalma ni B-boy sa kanyang ama. Sa negosyo naman, patuloy ang pagiging istrikto ni B-boy. Isang beses, may dumating na malaking order mula sa isang mayamang negosyante sa Maynila. Ngunit napakaliit ng panahon para matapos ito. Halos imposible noon ang deadline. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nag-alinlangan at gusto nang sumuko. Ngunit si B-boy, bitbit ang mutya na nakatago sa kanyang bulsa, ay hindi nawala ng pag-asa. Sa mga gabing yon, matapos ang maghapong trabaho, si B-boy mismo ang nananatili sa pagawaan. Gamit ang kanyang pambihirang bilis at lakas na binibigay ng mutya, tinatapos niya ang mga bahaging nangangailangan ng mas matinding atensyon at bilis. Siya ang gumugupit ng mga pinakamatigas na kahoy ng walang kahirap-hirap. Siya rin ang nagbubuhat ng mga mabibigat na materyales na parang mga balahibo lamang. Walang nakakapansin sa kanyang kakaibang bilis sa gabi, dahil tinitiyak niyang siya lang ang nagtatrabaho kapag
nakauwi na ang lahat. Nagtataka naman ang kanyang mga manggagawa kung papaano niya natatapos ang maraming gawain sa napakaliit na panahon. Ngunit ipinapasa niya lamang ito sa pagiging disiplinado at masipag. Ang katotohanan, ang mutya ng kidlat ang nagbibigay sa kanya ng enerhiya at kakayahang lampasan ang mga normal na limitasyon ng tao. Sa uli, natapos ang order sa takdang panahon at muling humanga ang kliyente sa bilis at kalidad ng kanilang serbisyo. Ito ang nagpapatunay sa lahat na ang pagiging istrikto ni B-Boy ay may kaakibat na dedikasyon at pagmamalasakit. Hindi niya ito ginagawa para sa kanyang sarili, kundi para sa ikakaganda ng buhay ng lahat ng umaasa sa kanilang munting negosyo. Ang bawat patak ng pawis at bawat desisyon niya ay ginagabayan ng pagnanais na protektahan at paglingkuran ang kanyang komunidad. Ang mutya ng kidlat ay nananatiling lihim ni B-Boy. Ito ang kanyang pinagmumulan ng lakas, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang kanyang moral na kumpas. Ito ang nagpapaalala sa kanya na tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa kakayahang maglingkod at protektahan ang mga tao na mahal mo sa buhay. At sa bawat bagyo na dumarating sa baryo, alam ni B-Boy na handa na siya, hindi lang bilang anak ng kapitan at may-ari ng pagawaan, kundi bilang isang lihim na tagapagtanggol na may puso para sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang pagiging matapang at istrikto ay hindi hadlang sa kanyang pagmamahal. Bagkus ay manifestasyon ito. Isang pagmamahal na may ngit-ngit ng kidlat, handang ipagtanggol ang kanyang komunidad sa anumang unos. Sa kabila ng kanyang matinding kapangyarihan at pagiging abala sa negosyo, si B-Boy ay may isang taong lihim na sinusumpungan upang pagtanungan at makipag-usap tungkol sa mga kakaibang bagay na tanging siya lang ang nakakaunawa. Si Mang Ondoy, isang matandang manggagamot na nakatira sa paanan ng bundok sa isang kubo na napapalibutan ng makapal na gubat at halaman. Kilala si Mang Ondoy sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at sa kanyang kakayahang makakita ng mga bagay na lampas sa karaniwang paningin ng tao. Siya rin ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ni B-Boy tungkol sa mutya ng kidlat. Paminsan-minsan, lalo na kapag lumalamig ang gabi at walang masyadong kliyente sa pagawaan, si B-Boy ay palihim na naglalakad patungo naman sa kubo ni Mang Ondoy. Malapit na sa kanya ang matanda. Tila isang pangalawang ama o isang matalinong lolo na nagbibigay ng patnubay. Sa mga pagbisitang ito, ibinabahagi ni B-Boy ang kanyang mga karanasan at ang kakaibang pakiramdam na hatid ng mutya. Si Mang Ondoy naman ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaibuturan ng kaluluwa ni B-Boy. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo, ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliit na siga at sa mga bituin. Nagtanong naman si B-Boy tungkol sa lumalaganap na balita sa ilang kalapit na barangay. Ang mga kakaibang pagkamatay ng hayop at pagkawala ng mga tao na walang bakas. Mang Ondoy, may naririnig po akong mga kwento sa baba. Mga baka raw na biglang nawawalan ng dugo. Mga manok na tila sinipsipan laman. At may mga nawawala pa raw na tao. Natahimik naman itong si Mang Ondoy at ang kanyang muka ay tila seryoso. Tumitig naman ito sa kalangitan. Tila binabasa ang mga bituin.
Pagkatapos ng mahabang katahimikan, humarap ito kay B-Boy at nagwika ng, B-Boy, ang mga kwentong iyan ay hindi lamang basta kwento. Ito ay isang babala. Pagsisimula naman dito ni Mang Undoy, ang kanyang boses ay mababa at malalim. Babala po? Ng ano? Babala ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa kadiliman. Ngunit ngayon ay tila naglalakas loob ng magpakita. Ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Napakislot si B-Boy. Bata pa lang siya ay narinig niya na ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Ngunit itinuturing niya lang itong mga pamahiin upang itakutin ang mga bata. Ngunit ngayon, galing mismo kay Mang Undoy, ang kanyang paniniwala ay nabahala. Aswang po, Mang Undoy? Totoo po ba ang mga iyan? Tanong dito ni B-Boy na tila hindi makapaniwala. Mas totoo pa sa inaakala mo. Maraming uri ng aswang, B-Boy. Mayroong mga kumakain ng atay, mayroong sumisipsip ng dugo, at mayroon ding kumakain ng lamang galing sa tao. Ang mga insidenteng naririnig mo ay tanda ng kanilang pagdating at paglaganap. Ang mga hayop ay nagiging biktima nila sa simula bago sila lumipat sa mga tao. Ang mga aswang ay may kakayahang magpalit ng anyo. Maaari silang maging pamilyar na tao o kahit anong hayop. Ngunit mayroon silang isang kahinaan. Ang kanilang mga puso ay puno ng kasamaan at ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot at karamdaman. Pero bakit po sila ngayon lang nagpapakita, Mang Undoy? Dahil nanghihina ang mga proteksyon na inilagay ng mga sinaunang tao. Ang modernong mundo ay nagiging dahilan para makalimutan ng mga tao ang mga lumang kaugalian at proteksyon. At sa paghina ng paniniwala at pagkakaisa, lumalakas ang mga nilalang ng dilim. Proteksyon mula sa mga sinaunang tao? Paniniwala at pagkakaisa? Oo. At ikaw, B-Boy, sa iyong pagiging antingero, sa iyong tangan na mutya ng kidlat, mayroon kang malaking responsibilidad. Ikaw ay mas sensitibo sa kanilang presensya. Kung makaramdam ka ng matinding lamig o kakaibang takot na hindi maipaliwanag, mag-ingat ka. Lalo na sa mga gabi na may buwan. Ang mutya mo ay isang malakas na proteksyon at sandata laban sa kanila. Ang kidlat ay simbolo ng liwanag at enerhiya. Ang mga aswang ay nilalang ng kadiliman. Ngunit tandaan mo, B-Boy, ang laban sa kanila ay hindi lamang sa lakas. Kailangan mo rin ng malalim na pananampalataya, malinis na puso, at matinding pagmamahal sa iyong kapwa. Dahil ang pagmamahal na iyan ang magbibigay sa iyo ng tunay na proteksyon na hindi kayang sirain ng anumang kasamaan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at narinig ni B-Boy ang huni ng mga kuliglig na tila naging malalim na ungol. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang leeg. Hindi niya na ito itinuring na ordinaryong hangin. Bago naman umuwi si B-Boy, binigyan siya ni Mang Undoy ng isang maliit na buslo na may lamang pinatuyong bawang at ilang dahon ng sambong. At naghabilin ito na isabit sa pintuan ng bahay at pagawaan. Mula noon, naging mas maingat si B-Boy. Habang nagpapatuloy ang kanyang buhay bilang negosyante, ang babala ni Mang Undoy ay palaging nasa kanyang isipan. Sa bawat pagdinig niya ng balita tungkol sa mga nawawalang tao o mga kakaibang insidente, lalong lumalakas ang kanyang pagbabantay. Madalas ay dinadalaw niya ang mga barangay na apektado sa dilim ng gabi, naglalakad ng tahimik, handang gamitin ang kanyang kapangyarihan kung kinakailangan. Ang gabi ay balot ng kakaibang katahimikan. Ang huni ng mga kuliglig na dati musika sa gubat ay naging mas matalim
at tila nagbababala. Naglalakad si Biboy sa madilim na bahagi ng kakawyan. Ang mutya ng kidlat ay mahinang nagliliwanag sa kanyang palad. Nagbibigay ng kakaibang init at lakas. Naramdaman niya ang matinding lamig na bumabalot noon sa paligid. Ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong pakiramdam. Ito ang sinasabi ni Mang Undoy. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, nakita niya ang isang hugis sa di kalayuan. Sa una, inakala niyang isang ligaw na aso lamang ito. Ngunit nang mas lumapit siya, nagbago ang kanyang pananaw. Isang lalaki ang nakaupo sa lupa, baluktot na tila isang aso. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba at ang kanyang mga braso ay nakasuporta sa lupa na parang mga paa ng hayop. Nakatingala ito sa buwan na bahagyang sinisinagan ng ulap. Biglang sa harap mismo ng kanyang mga mata, dahan-dahang nagsimulang magbago ang anyo ng nilalang. Nagpapalit ito. Ang balat ng lalaki ay tila umuusli. Lumalaki ang kanyang panga at ang kanyang mga kamay at paa ay tinubuan ng mahabang kuko. Ang kanyang buong katawan ay nagiging mas malaki at mas mabalahibo. Ang ilong nito ay humaba at nagkaroon ng nguso at ang kanyang mga mata ay nanliit at naging mapula. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lalaking nakaupo na parang aso ay naging isang malaking itim na baboy ramo na may tila ngising nakakapanindig balahibo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Biboy. Ang mutya sa kanyang palad ay tila nawala ng init. Ang kanyang mga paa ay dumikit sa lupa at ang kanyang mga braso ay hindi niya maihiga. Ang lahat ng tapang at determinasyon na kanyang taglay ay tila nawala sa isang iglap. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay na may kakayanan na siyang depensahan ang sarili at ang iba, ay naramdaman niya ang matinding takot. Ang kanyang puso ay lumundag sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay parang martilyo na humahampas sa kanyang tenga. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang baboy ramo ay naglabas ng kakaibang ungol. Hindi tunog ng hayop, kundi isang tunog na tila naglalabas ng kasamaan. Hindi naman siya nakakilos. Nakatitig lamang siya sa nagpapalit na anyo ng aswang. Sa loob ng ilang sandali, na parang mga minuto, nawala na lamang sa paningin niya ang aswang. Tila ito ay natunaw sa dilim ng kakawyan. Iniwan si Biboy na nanginginig at hirap huminga. Nang matauhan ito, dahan-dahan siyang lumakad pauwi. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano nangyari iyon? Siya, si Biboy, ang kilalang matapang at istrikto, ay nabalot ng takot at hindi nakakilos. Ang mutya ng kidlat ay nasa kanya, ngunit bakit hindi niya ito nagamit? Bakit siya nabigla at tila hindi nakagalaw? Kinabukasan, maaga pa ay nilusong na ni Biboy ang daan patungo sa kubo ni Mang Undoy. Ang pagkabigla at pagkadismaya sa kanyang sarili ay malinaw na may kita sa kanyang muka. Nang makarating siya, direkta niyang hinarap ang matanda. Mang Undoy, nakita ko po ang aswang kagabi. Nakita ko po ang isang lalaki na nagpalit ng anyo bilang baboy ramo. At Mang Undoy, natakot po ako. Hindi po ako nakakilos.
Parang binuhusan po ko ng malamig na tubig. Nawala lang po ito sa paningin ko. At ako po ay nanatili doon. Nanginginig. Pagsisimulang wika ni B-Boy. Binalot ng katahimikan ang paligid. Si Mang Undoy ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang muka ay seryoso. Nang matapos itong si B-Boy, umiling lamang si Mang Undoy bago ito magsalita na. Hindi ka dapat magtaka, B-Boy. Normal ang takot. Ang takot ay bahagi ng pagkatao, lalo na sa mga nilalang na iyan. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot para hindi ka makakilos. Para madali ka nilang makuha. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa pagmamanipula ng iyong isip at emosyon. Ngunit ikaw, B-Boy, ay mayroong kakayahan na malampasan ang takot na iyan. Ang iyong mutya ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Ngunit hindi nito aalisin ang takot sa iyo. Ang mutya ay isang kasangkapan. Ikaw ang gagamit nito. At ang pagdaig sa takot ay isang bagay na kailangan mong gawin sa iyong sarili. Wika naman dito ni Mang Undoy. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ito ng kaalaman. Binigyan ni Mang Undoy si B-Boy ng isang uri ng anting-anting. Isang maliit na, tila palawit na gawa sa kahoy ng nara at balot ng pinatuyong dahon ng bayabas. Pinasuot niya ito sa leeg ng binata bilang tanda na hindi siya dapat matakot at may kakayahan siyang labanan ang kasamaan. Isang paalala ang anting-anting at nagbibigay lakas ng loob. Umuwi naman si B-Boy na may bagong pag-unawa. Ngunit hindi siya susuko. Ang pagkabigla ay nagbigay sa kanya ng mahalagang aral na ang laban na ito ay hindi lamang pisikal, kundi mental at emosyonal din. Ang pag-amin niya kay Mang Undoy ay isang hakbang tungo sa pagtanggap sa kanyang sarili, sa kanyang mga kahinaan at sa kanyang mga lakas. Mula noon, naging mas mapagmatyag si B-Boy. Pinagsikapan niyang maunawaan ang kanyang takot, hindi upang pigilin ito, kundi upang lampasan ito. Naging mas aktibo siya sa pagbabantay sa mga barangay, hindi na lamang bilang isang tagapagmasid, kundi bilang isang handang lumaban. Bitbit niya ang mutya ng kidlat at sa kanyang leeg ay ang anting-anting na bigay ni Mang Undoy. Ngayon ay handa na si B-Boy. Handa siyang harapin ang mga aswang, hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang tapang at higit sa lahat, sa kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at si B-Boy ay handang patunayan na ang liwanag ng kidlat ay mas malakas kesa sa anumang kadiliman. Ilang linggo matapos ang kanyang nakakatakot na karanasan, pilit binabalik ni B-Boy ang kanyang dating tikas at determinasyon. Ang mga aral ni Mang Undoy ay sariwa pa sa kanyang isip. Nagpatuloy naman siya sa pamamahala ng pagawaan. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas mapagmatyag. Ang kanyang pandinig ay mas matalas sa bawat balita at bulungan sa loob ng kanilang probinsya. Madalas niyang isinusuot ang anting-anting na bigay ni Mang Undoy. Isang patuloy na paalala ng kanyang pananagutan at ng laban na kinakaharap niya. Kamusta ka na, B-Boy? May takot pa rin ba sa iyong puso? Wala na po, Mang Undoy. Napagtanto ko po na dapat gampanan ko ang aking pagiging isang antingero. Narito ko upang kontrahin ang kasamaan, hindi upang urungan. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon siya ng mga bagong gawang mesa, napansin niya ang isa sa kanyang pinakamasipag na tauhan.
si Mang Tunying na tila balisa at hindi makapagtuon sa kanyang trabaho. Ang dating masayahing si Mang Tunying ay nakayuko. Ang kanyang balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. Lumapit naman si Biboy. Pinatawag ni Biboy si Mang Tunying sa kanyang opisina at doon nito kinausap ng maayos. Ayon sa kanyang trabahador, hindi niya maiwasan ang maging matamlay dahil sa kalungkutan. Kagabi lamang kasi ay napaslang ang kanyang ina at ayon sa mga kapitbahay na nakakita, may umatake daw na kakaibang nilalang na animoy hayop, ngunit hindi nila matukoy kung anong uri ng parang baboy ramo. At ang ikinagulat pa nila, sinipsip ng nilalang ang dugo ng matandang babae. Sa pagkarinig ng mga salitang kakaibang hayop at malaking baboy ramo at sinipsip ang dugo, parang kidlat na tumama sa isip ni Biboy ang babala ni Mang Undoy. Ang takot na naranasan niya sa may kagubatan ay muling sumilay. Ngunit sa pagkakataong ito, sinamahan ito ng isang matinding nag-aapoy na galit. Hindi lamang ito galit para sa kanyang sarili, kundi galit para sa kanyang tauhan, sa kanyang komunidad, at sa inosenteng ina ni Mang Tunying. Ang pagmamahal niya sa mga tao ang nagpaliyab sa galit nito. Nang gabing yun, hindi naman mapakali itong si Biboy. Ang mutya ng kidlat sa kanyang bulsa ay tila umiinit at ang anting-anting ni Mang Undoy sa kanyang leeg ay tila nagpupumiglas. Ang takot ay nanatili, ngunit ngayon ay nilamon ito ng isang mas malalim na emosyon, ang pagnanais na maghiganti, na protektahan ang kanyang mga kababayan at wakasan ang mga nilalang na naghahasik ng lagim. Pinaghandaan ni Biboy ang kanyang sarili. Sinigurado niyang walang sino man ang makakapansin sa kanyang pag-alis. Bitbit naman ang mutya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago lumabas ng kanilang bahay at tahimik na naglakad patungo sa lugar ng insidente. Ang tahanan ng namayapang ina ni Mang Tunying. Sa pagdating niya sa lugar, madilim at tahimik ang paligid. Ang hangin ay mabigat, tila nagdadala ng kalungkutan at takot. Sinimulan niyang libutin ang paligid. Ang kanyang mga mata ay matalas na naghahanap ng anumang senyales. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, ang parehong pakiramdam na naranasan niya noong una niyang nakita ang aswang. Ngunit ngayon, sa halip na takot, nag-aapoy ang kanyang dibdib sa galit. Maraming oras siyang naglakad. Gabi-gabi, sinusuyod ang mga kakawyan at bakanting lote sa paligid ng baryo. Mabuti at napadalaw ka. Pero gabing-gabi na. Hinahanap ko po ang pumaslang sa ina ni Mang Tunying. Dumiretso na lang ako dito upang bisitahin ka po. Pero hindi ako sigurado kung mahagilap ko pa ang demonyong iyon, Mang Undoy. Hindi basta-basta umaalis ang aswang sa isang lugar. Lalo na kung wala itong banta sa kanilang buhay. Alam kong matyetsyempohan mo rin ang nilalang na iyon. 2 gabing nabigo itong si Biboy. Ngunit sa 3 gabi, habang naglalakad siya sa isang madilim at masukal na bahagi, nakita niya ito. Isang malaking itim na baboy ramo ang nakaupo sa gitna ng mga matataas na damo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim at ang kanyang malaking nguso ay tila nakangiti. Hindi ito ordinaryong baboy ramo. Mas malaki ito kesa sa pangkaraniwan at ang kanyang anyo ay mayroong kakaibang dilim. Ito ang nilalang na kumitil sa buhay ng ina ni Mang Tunying. Ito ang aswang
Sa pagkakataong ito, walang takot na nakapigil kay B-Boy. Ang galit ang nagtulak sa kanya. Hindi ito nag-alinlangan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mutya ng kidlat sa kanyang bulsa. Sa kanyang palad naman, naglabas ito ng matinding liwanag. Mas maliwanag kesa sa dati. At ang kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan, nagpapasigla sa bawat ugat. Ang anting-anting ni Mang Undoy ay tila nagliyab sa kanyang dibdib. Sinigawan ito ni B-Boy. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit. Pumailan lang sa katahimikan ng gabi. Ang baboy ramo ay lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki naman sa gulat. Hindi nito inaasahan na meron pang taong maglalakas loob na harapin ito. Sa isang iglap, tumayo ang aswang. Ang kanyang malalaking ngipin ay naglabas ng mga pangil at naglabas ito ng isang malakas na ungol na tila nanggagaling sa impyerno. Sa unang pagkakataon, nakipagsagupa si B-Boy sa isang aswang. Sumugod ang aswang. Ang kanyang mga pangil ay handang sumakmal. Ngunit si B-Boy ay handa. Gamit ang bilis at lakas na bigay ng mutya, umiwas ito. Ang kanyang mga kamao ay kumikislap sa liwanag ng kidlat. Dito hinampas niya ang aswang sa tagiliran. Ang kanyang suntok ay may lakas ng isang kidlat. Umungol naman ang aswang na yon sa sobrang sakit at itinulak si B-Boy gamit ang kanyang nguso. Ngunit hindi sumuko itong si B-Boy. Ang galit sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang tibay. Sa bawat atake ng aswang, umiiwas siya at sa bawat pag-iwas, gumaganti naman siya. Hinawakan niya ang isang braso nito at sa isang iglap, dumaloy ang kuryente mula sa kanyang kamay patungo sa katawan ng nilalang. Sumigaw ang aswang. Isang tunog na tila naghahalo ang huni ng hayop at ang sigaw ng tao. Napansin ni B-Boy na sa bawat pagtama ng kuryente mula sa mutya, nagbabago ang anyo ng aswang. Nagiging mas tao. Pagkatapos ay muling nagiging baboy ramo. Tila nagpupumiglas ang kapangyarihan nito. Ito ang sinasabi ni Mang Undoy. Ang kanilang kahinaan ay ang kanilang kawalan ng pananampalataya at ang kanilang pagiging nilalang ng kadiliman. Ang liwanag ng kidlat ay sumusunog sa kanilang kasamaan. Sa isang pagkakataon, nang sumugod muli ang aswang, nagkaroon ng pagkakataon si B-Boy. Sa isang matinding lakas, itinulak niya ang mutya sa dibdib ng aswang. Isang napakalakas na kidlat ang lumabas mula sa mutya. Tumagos ito sa katawan ng nilalang. Umungol noon ang aswang. Nag-aapoy at sa loob ng ilang sandali, nagsimula itong magbago ng mabilis. Ang anyo ng baboy ramo ay unti-unting nawala at ang lalaki ay lumabas sa kanyang katawan. Umiiyak naman ito sa sobrang sakit. Hindi nagtagal. Ang lalaking yon ay naging abo at nawala na lamang sa hangin. Ang madilim na presensya ay ganun din na nawala at ang katahimikan ng gabi ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang kapayapaan. Nanginginig naman si B-Boy, hindi sa takot kundi sa matinding pagod at sa emosyon na kanyang naranasan. Nakita niya ang epekto ng kanyang kapangyarihan. Nakita niya ang tunay na kasamaan at nilabanan niya ito. Ang galit ay humupa at ang naiwan ay isang pakaramdam ng kalungkutan para sa namayapang ina ni Mang Tunying. Ngunit sinamahan ito ng isang matinding determinasyon.
Makalipas ang unang sagupa ni Biboy sa isang aswang, tila nagbukas na ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na panahon, lumipas ang mga buwan. Naging mas madalas ang kanyang paghaharap sa mga nilalang ng dilim. Nakailang engkwentro na rin itong si Biboy. Minsan isang tikbalang na nagpapanggap na naligaw na manlalakbay ang kanyang pinabagsak sa bakuran ng pagawaan. Sa ibang pagkakataon naman, isang tiktik na nagtatago sa puno ng balete ang kanyang pinigilan bago pa man makapanakit. Bagaman may mga pagkakataong dumadanas siya ng sugat at pagod, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kababayan ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, biglang nakaramdam si Biboy ng kakaibang kaba. Ang kanyang puso ay tila humihigpit at ang mutya ay bahagyang umiinit. Alam niyang may kailangan siyang puntahan. Agad niyang ipinagbilin ang pagawaan sa kanyang katiwala at dali-daling nagtungo sa kubo ni Mang Undoy. Naabutan niya naman si Mang Undoy na nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. May malalim na pag-aalala sa mukha ng matanda. Nang lumapit itong si Biboy, nagmulat ng mata si Mang Undoy at nagwika ito. Alam kong darating ka, Biboy. May nakita akong pangitain. Sabi naman dito ni Mang Undoy. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pangamba. Ano po iyon, Mang Undoy? Tanong naman dito ni Biboy na umupo na sa tapat ni Mang Undoy. Isang nakakatakot na pangitain, Biboy. Nakita ko ang isang dilim na bumabalot sa buong baryo. Hindi ito ordinaryong aswang. Mas malaki, mas matanda, at mas makapangyarihan kaysa lahat ng iyong nakaharap. Ito ay isang gabunan. Sagot dito ni Mang Undoy. Ang kanyang tingin ay malayo. Napasinghap naman si Biboy. Ang gabunan ay isang nilalang na naririnig lamang niya sa mga lumang alamat. Ito ang sinasabing pinakamalakas na aswang. Ang gabunan po? Akala ko po ay kwento lang iyon. Totoo ang kwento, Biboy. Ang gabunan ay isang sinaunang aswang na may kakayahang magpalit ng anyo sa anumang nilalang at may kapangyarihang kontrolin ang iba pang aswang. Ang presensya nito ay nagdudulot ng matinding karamdaman, pagkatuyo ng lupa at pagkawala ng pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas agresibo ang mga aswang sa kasalukuyan. Sila ay pinamamahalaan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ang pangitain ay nagpakita ng malaking kaguluhan. Maraming buhay ang malalagay sa panganib, lalo na ang mga bata at ang mga walang kalaban-laban. Ang gabunan ay hindi madaling kalabanin. Ang mutya ng kidlat ay malakas, ngunit ang gabunan ay mayroong sariling depensa na mas matindi kesa sa lahat ng iyong nakarap. Kakailanganin ni Biboy ang lahat ng kanyang lakas. Ang tapang ni Biboy, ang pananampalataya, at higit sa lahat, ang pagmamahal sa mga tao. Iyon ang magiging pinakamalakas na sandata ng binatang antingero. Ang babala ni Mang Undoy ay tumatak naman sa isip ni Biboy. Isang gabunan. Ang kanyang dibdib ay binalot ng kakaibang pag-aalala. Ngunit sa loob niya, ang liwanag ng mutya ay lalong nagliyab. Kinabukasan matapos ang babala ni Mang Undoy, isang matinding pagkabahala ang bumalot kay Biboy. Alam niyang kailangan niyang manatili sa kanilang probinsya. Ngunit may isang kliyente mula sa kabilang bayan na matagal nang inaasahan ang kanyang presensya para sa isang malaking transaksyon. Ito ay isang oportunidad na hindi maaaring palampasin
para sa kinabukasan ng kanilang negosyo. Sa kabila ng kanyang pangamba, kinakailangan niyang umalis. Ramon, panatilihin ninyong ligtas ang lahat. Maging mapagmatsyag kayo. Kung may kakaiba kayong mapansin, huwag mag-atubiling magbigay ng babala. Pilin naman dito ni Biboy sa kanyang katiwala bago naman siya umalis. Ako muna ang bahala dito anak habang wala ka pa. Isang araw lang naman di ba? At alam ko na makukuha mo ang kliyente nito. Ikaw pa, magaling kang dumiskarte. Opo, Itay. Pero syempre kailangan natin na pakisamahan ng maigi para sa mas magandang relasyon. Bitbit ang mabigat na puso. Lumarga si Biboy. Sa buong biyahe, ang babala ni Mang Undoy tungkol sa gabunan ay umaalingaw-ngo sa kanyang isip. Ang mutya ng kidlat sa kanyang bulsa ay tila umiinit at ang kanyang pakaramdam ay hindi mapakali. Umaga na nang makabalik si Biboy sa baryo. Habang papalapit siya sa kanilang bayan, isang hindi may paliwanag na tensyon ang kanyang naramdaman sa hangin. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. At sa pagkakataong ito, mas matindi ito kesa sa anumang naranasan niya dati. Parang may pumulupot sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa pagawaan, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang ilaw, walang ingay. Isang masamang kutob ang nagpalundag sa kanyang puso. Nang makarating na siya sa may tarangkahan ng pagawaan, parang binuhusan siya ng kumukulong tubig. Ang dating abala at buhay na pasilidad ay ngayon wasak at sira na. Ang bubong ay may malaking butas. Ang mga dingding ay gumuho. At ang mga gawang muebles ay nagkakalat at nadurog. Ang tarangkahan ay nakabukas at tila binagsak. Sa kanyang pagpasok, bumulaga sa kanya ang nakakahindig na tanawin. Dumanak ang dugo at ang mga bangkay ng kanilang mga tauhan ang nakakalat sa lupa. Ang ilan ay walang mga laman loob at ang ilan naman ay tila sinipsip ang dugo at ang iba ay may malalaking sugat na tila gawa ng matatalim na pangil. Hindi makapaniwala si Biboy. Ang lahat ng kanyang takot ay nagkatotoo. Ang gabunan ay dumating. Sa gitna ng kaguluhan at trahedya, nakita naman ni Biboy ang kanyang ama. Nanakaupo sa may sulok ng opisina. Ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding. Ito ay tila wala na sa kanyang sarili. Nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki rin sa takot. Agad na lumapit si Biboy. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa sakit at galit. Itay, ano po ang nangyari? Tanong naman dito ng binata sa kanyang ama. Pilit na itinaas ng kapitan ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay lumuluha bago ito nagwika ng, Biboy anak, dumating sila. Isang malaking aninaw anak. Parang hindi hayop, hindi rin tao. Kasama niya ang marami pang iba. Mga nilalang na tila nagpalitan nyo. Sinubukan naming lumaban pero ang lakas nila. Napakabilis. Walang nagawa ang mga bala. Walang nagawa ang mga bale. Pilit na paglalahad dito ng kanyang ama sa nangyari kinagabihan. Itay, mabuti po at hindi ka nila pinaslang. Salamat sa Diyos. Pero ang mga tauhan natin lahat sila ubos. Malungkot na tugon dito ng binata. Isang nilalang ang umako sa akin anak. Isang malaking anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Sinubukan niya akong sakmalin pero bigla siyang umatras. Parang may pumigil sa kanya. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon, parang nawala na lang sila sa dilim at iniwang kami sa ganitong kaguluhan. Dito niyakap ni Biboy ang kanyang ama.
Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at lungkot. Ang gabunan. Ito ang pinakauling babala ni Mang Undoy. Ang nilalang na ito ay personal na umatake at iniwan ang kanilang pagawaan na isang patunay ng kanyang matinding kapangyarihan. Sa mga sandaling yon, ang takot ay tuluyang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingin si B-Boy sa mga bangkay ng kanyang mga tauhan, sa kanyang nasirang pagawaan at sa nanginginig niyang ama. Ang pag-atake ng gabunan sa pagawaan ay nagpabago sa buhay ni B-Boy sa isang iglap. Ang dating abala at maunlad na negosyo ay ngayon giba-giba na. Ang mga tauhan niya ay pinaslang at ang kanyang ama ay labis na naapektuhan ng trahedya. Walang pag-aalinlangang ipinadala ni B-Boy ang kapitan sa malayong bayan upang manirahan sa kanilang kamag-anak, malayo sa kapamakan at sa mga alaalang bumabalot sa kanya. Hindi naman ito naging madali para kay B-Boy, na sanay na laging may kasama sa buhay. Ngunit kailangan niyang gawin ito para sa kaligtasan ng kanyang ama. Namuhay si B-Boy ng mag-isa sa kanilang bahay. Ang katahimikan ay tila nakakapagpamanhid. Ang dati puno na buhay ng tahanan ay ngayon balot ng lungkot at galit. Wala na siyang negosyo na pinamamahalaan. Wala na siyang tauhan na aalagaan. Ngayon, ang kanyang tanging layunin ay ang paghihigante at ang pagprotekta sa nalalabi niyang komunidad. Ang mutya ng kidlat ay hindi na lamang isang lihim na kapangyarihan. Ito ay naging kanyang tanging kasama at sandata. Gabi-gabi, nagbabantay si B-Boy. Walang takot na pumipigil sa kanya. Tanging pagnanais na matagpuan ang nilalang at nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nakatayo si B-Boy sa beranda ng kanilang bahay, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa dilim. Napansin niya ang isang kakaibang anyo sa tuktok ng isang malaking puno ng akasya. Sa simula, inakala niyang isa lamang itong malaking ibon. Ngunit nang gumalaw ito, napagtanto niya na ang katotohanan. Isang nilalang na may anyong tao ang nakaupo sa may sanga. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matatalim. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mahaba at maputing buhok na sumasayaw sa ihip ng hangin, tila mga ulap na gumagalaw. Nagkatitigan sila. Walang takot sa mga mata ni B-Boy. Tanging galit at determinasyon. Ang gabunan ay ngumiti. Isang ngiti na puno ng kasamaan. Ang kanyang boses ay malamig at tila nagmumula sa kailaliman ng gubat. Ngunit malinaw na umabot kay B-Boy. Nagulat naman si B-Boy sa pagpapakilala ng nilalang. Narinig na rin niya ang pangalan ni Garudo sa mga lumang kwento. Ang pinakapaboritong kampon ng mga aswang. Ang kanilang pinakamalakas na pinuno. B-Boy, ako si Garudo. At ikaw ang pumuksa sa aking mga kampon. Ang aking mga anak. Ang aking mga sundalo. Sabi naman dito ng gabunan. Ang kanyang boses ay tila bumubulong lamang sa hangin. Ang mga nilalang na iyon ay mga halimaw. Pinatay nila ang mga inosenteng tao. Sinira nila ang buhay ng marami. Sigaw naman dito ni B-Boy. Ang kanyang galit ay lumiliyab. Sila ay nagtatrabaho lamang. At ikaw, B-Boy, ay nakialam. Kaya ngayon,
Kailangan mong pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Nandito ako para sa paghihiganti. Dahil sa pagpaslang mo sa aking mga kampon, haharapin mo ang aking kapangyarihan at sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo at sa iyong pinoprotektahan. Sabi naman dito ni Garudo. Matapos ang paghaharap nila ay lumisan na itong si Garudo. Ang mga salita nito ay may mga banta para sa darating na digmaan. Ang hangin ay naging mas malamig. Alam ni Biboy na ang kanyang pagharap kay Garudo ay hindi lamang isang laban para sa kanyang buhay, kundi para sa kaligtasan ng buong baryo. Hanggang sa dumating ang gabi at kasama nito ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang mga aso nun ay umungol at ang mga ibon ay nagsitahimik. Nasa labas lamang si Biboy, nagbabantay. Ang mutya ng kidlat ay mahigpit na hawak sa kanyang kamao. Tila handa ito sa anumang mangyayari. Hindi nagtagal, isang malakas na huni ang umalingaw mula naman sa malayo. Sinusundan ng sunod-sunod na ungol at malakas na paglipad. Ito na, nagsimula na ang pag-atake ng mga kampon ni Garudo. Mula naman sa kadiliman ng gubat, bumuhos ang iba't ibang uri ng aswang. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula at ang kanilang pag-uugali ay puno ng brutalidad. Sumalubong si Biboy sa kanila. Ang kanyang katawan ay pinag-apoy ng galit at ng kapangyarihan ng mutya. Ang unang lumapit ay isang grupo ng mga aswang na nagpalit anyo bilang mga malalaking aso. Sa isang mabilis na paggalaw, lumabas naman ang kidlat mula sa mutya. Tumama ito sa mga nilalang. Ang mga aswang ay umungol sa sobrang sakit. Ang kanilang mga katawan ay nagliyab bago ito maging tuluyang abo. Ngunit marami sila. Sunod-sunod silang sumugod. Isang matinding labanan ang naganap sa gitna ng kadiliman. Gumamit naman si Biboy ng iba't ibang estratehiya. Kung minsan, umaatras ito upang makaipon ng lakas at magbibigay ng mas malakas na pag-atake. Kung minsan naman, sumusugod siya. Ang bawat suntok ay mayroong lakas ng kidlat. Isang tikbalang ang tumalon sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay handang sumakmal. Ngunit mabilis itong si Biboy. Gamit ang mutya, pinahiran niya ang noo ng tikbalang. At sa isang iglap, bumalik ito sa anyong tao. Nanginginig at umiiyak bago ito tuluyang maglaho. Tignan natin ngayon, bata, kung hanggang saan aaabot ang galing mo. Lintik ka, Garudo, napakatuso mo. Huwag mong idamay ang mga tao. Wala silang kinalaman dito. Anong wala? Sila nga ang dahilan kung bakit ka nangialam sa amin. Kaya humanda ka na, Biboy. Singhal naman dito ng gabunan. Narinig ni Biboy ang sigaw ng mga tao mula sa malayo. Ilang aswang ang nakalusot at lumusob sa mga kabahayan. Walang pag-aalinlangang sumugod siya sa direksyon ng mga sigaw. Pinabagsak ang bawat aswang na humaharang sa kanyang daraanan. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang komunidad ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Sa kabila ng pagod at mga sugat na unti-unting lumalabas sa kanyang katawan, ang labanan ay brutal at walang humpay. Ang mga aswang ay patuloy na sumusugod. Tila hindi ito nauubos. Ngunit gayon din si Biboy. Ang bawat pagpatay niya sa isang aswang ay nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang mutya ng kidlat ay patuloy na naglalabas ng liwanag. Nagiging simbolo ng pag-asa sa gitna ng dilim. Sa pagbubukang liwayway, humupa naman ang labanan.
Ang mga aswang ay nagsimulang maglaho. Ang ilan ay patay. Ang ilan naman ay tumakas pabalik sa gubat. Pagod na pagod dito ang binata, ngunit nakatayo pa rin. Ang kanyang katawan ay puno ng galos at sugat, ngunit ang kanyang espiritu ay buong buo. Tumingin siya sa paligid. May mga nasirang bahay, may mga umiiyak at nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero kahit papaano ay naprotektahan niya ang kanyang komunidad. Ito ang kanyang unang malaking tagumpay laban sa mga kampon ni Garudo. Ngunit alam niya na ito ay simula pa lamang. Sa mga sumunod na araw ay binalot ng matinding pagod at pagluluksa para kay Biboy at sa komunidad. Ngunit sa gitna ng pinsala at paghihinagpis, sumibol ang isang bagong pag-asa. Ang mga tao na naging saksi sa brutal na labanan at sa katapangan ni Biboy ay nagsimulang magbigay ng tawag sa kanya na lampas sa pagiging anak ng kapitan o may-ari ng pagawaan. Kumalat ang balita ng naganap na pag-atake. Ang mga kwento ng isang lalaking lumalaban sa mga limaw, ng mga nilalang na naging abo sa bawat hampas ng kanyang kamao, at ng isang mutya na kumikinang sa dilim ay lumaganap ng mabilis. Hindi na isang lihim si Biboy. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang tungkulin ay nabunyag na. Sa mga sumunod na linggo, naging kilala si Biboy sa buong lugar bilang isang malupit na antingero. Ang kanyang pangalan ay binabanggit ng may paggalang at takot ng mga aswang, at may malalim na paghanga at pag-asa naman ng mga tao. Ang dating istriktong negosyante ay ngayong binansagang sentensyador ng mga aswang. Siya ang tanging pag-asa laban sa laganap na kasamaan sa kanilang komunidad. Kumusta ka na, B-Boy? Alam ko na mabigat sa iyo ang mga nagdaang pangyayari, pero kailangan mong magpakatatag. Tama po kayo, Mangundoy. Napakasakit po. Hindi lang nila winasak ang kabuhayan namin. Winasak at sinira din nila ang buhay ng mga tao sa baryo. Pagbabayarin ko po silang lahat. Sa tuwing merong balita ng mga kakaibang insidente o merong mga nakakakita ng mga anino sa dilim, si Biboy ang tinatawag. Siya ang sumasagot sa bawat hiyaw ng tulong. Naglalakad ng walang takot sa mga madilim na kakawyan at liblib na lugar. Sa bawat laban, lalo siyang nagiging matalas, mas mabilis at mas epektibo. Ang mutya ng kidlat ay naging karugtong na ng kanyang kaluluwa. Ang bawat kislap nito ay simbolo ng pag-asa. Hindi naging madali ang bagong buhay ni Biboy. Ang pagkawala ng kanyang negosyo at ang pagkakahiwalay niya sa kanyang ama ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa mga tao ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Sa bawat pamilyang naililigtas niya, sa bawat ngiti ng isang bata na natakot ngunit ngayon ligtas, naramdaman niya ang katuparan sa kanyang misyon. Ang kanyang pagiging istrikto na dati para sa kalidad ng Nuebles ay ngayon isang bahagi na ng kanyang pagiging sentensyador. Istrikto ito sa pagpapatupad sa kanyang tungkulin. Istrikto sa pagsunod sa mga babala ni Mang Undoy, at istrikto sa pagpuksa ng kasamaan. Wala siyang sinasanto. Kung merong aswang na mangahas na lumapit, haharapin niya ito ng walang pag-aalinlangan at walang awa. Dumating naman ang gabi at kasama nito ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang hangin ay mabigat, tila nagdadala ng babala at pagdududa. Sa buong baryo, ang mga tao naman ay naghanda. Ang mga pintuan ay mahigpit na isinara. Ang mga ilaw ay pinatay. At ang mga dasal ay pabulong na binibigkas. Lahat ay naghihintay
ang muling pagbabalik ni Garudo at ng kanyang mga kampon at ang muling paghaharap sa sentensyador. Nakatayo naman si Biboy sa gitna ng baryo. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa dilim. Ang mutya ng kidlat sa kanyang palad ay nagliliyab. Ang kanyang anting-anting sa leeg ay tila umiinit. Handa siya. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gubat. Isang hudyat ng pagdating. Pagkatapos, bumuhos ang mga aswang. Mas marami sila ngayon. Mas brutal at mas determinadong tapusin si Biboy at wasakin ang buong baryo. Hindi lang ito ang mga baboy ramo at aso. Merong ding mga nilalang na may pakpak na tila paniki, lumilipad sa itaas, at may mga mahabang dila na tila ahas. Sumalubong si Biboy sa kanila. Ang kanyang katawan ay naging kidlat sa bilis. Ang bawat suntok niya ay may lakas ng isang bagyo, at ang bawat paghawak ng mutya ay naglalabas ng nakakapasong kuryente na nagpapalaya sa kasamaan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas organisado ang mga aswang. Tila may nagtutulak sa kanila, isang presensya na nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas. Nang makalipas ang ilang sandali ng matinding labanan, isang anino ang bumaba mula sa itaas. Lumapag sa gitna ng mga aswang, si Garudo. Ang kanyang maputing mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig na bumalot sa buong lugar. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng panibagong sigla sa kanyang mga kampon na mas matinding sumugod kay Biboy. Narito ka na, sentensyador. Huling gabi mo na ito. Hindi ako magpapaubaya. Hindi ko hayaang saktan mo ang aking mga kababayan. Nagsimula ang huling laban, sina Biboy at Garudo. Bawat galaw ni Garudo ay mayroong tago na lakas. Ang kanyang mga kuko ay matatalim at ang kanyang mga malalaking braso ay kayang magdulot ng malakas na ihip ng hangin na nagpapatumba naman kay Biboy. Ang mga aswang ay patuloy na sumusugod. Sinasamantala ang bawat pagkakataon upang saktan ang binata. Sa kabila ng kanyang matinding pagod at mga sugat, hindi sumuko si Biboy. Sa bawat sandali, naaalala niya ang kanyang ama, ang kanyang mga namayapang tauhan, at ang mga pamilyang kanyang pinoprotektahan. Ang pagmamahal na iyon, ang kanyang pinagmumulan ng lakas. Ngunit may mga nadamay. Sa gitna ng kaguluhan, ilang bahay ang nasunog at ang mga tao ay nahagip ng labanan. Ang mga sigaw ng takot ay umaalingaw-ngaw. At sa bawat sigaw, lalong nag-aalab ang galit ni Biboy. Hindi pa tapos. Diyos ko, tulungan mo po ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa isang pagkakataon, habang abala si Garudo sa pag-atake, napansin ni Biboy ang isang bahagi ng kanyang katawan na tila mas mahina. Ang kanyang dibdib, kung saan tila nagmumula ang kanyang kapangyarihan. Ito na ang sandali. Sa isang mabilis na paggalaw at gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, sumugod si Biboy. Ang mutya ng kidlat ay nagliliyab. Ang liwanag nito ay nagbubulag sa mga aswang. Sa isang matinding hampas, ipinasok ni Biboy ang mutya sa dibdib ng gabunan. Isang napakalakas na kidlat ang lumabas mula sa mutya. Tumagos ito sa buong katawan ni Garudo. Umungol ang gabunan. Isang sigaw na puno ng matinding sakit at pagkadismaya. Ang kanyang mahabang buhok ay nagliyab at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago.
Nagpapalit anyo ng mabilis mula sa anyong aswang, naging malaking uwak, pagkatapos ay naging usok. Ang mga aswang naman ay nagsitakbuhan sa takot. Ang kanilang pinuno ay napaslang. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang buong katawan ni Garudo ay naging abo at nawala na lamang ito sa hangin. Iniwan ang isang kakaibang amoy na nasunog na balahibo. Ang kadiliman ay unti-unting lumisan at ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilay. Nakatayo naman si Biboy. Pagod na pagod. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Natapos na. Ibinigay niya ang sentensya na dapat maranasan ni Garudo. Ang sentensyador ang nagtagumpay. Mangundoy, nagwakas na po si Garudo. Pero handa ako anumang oras sa pagbabalik ng kanyang mga natitirang kampon. Hindi ko nahayaan na manumbalik ang sindak na dulot ng mga aswang, lalo na ang lahi ng mga gabunan. Asahan mo ako, Biboy, na maging katuwang sa oras ng pangangailangan. Matanda na ako, pero lalaban ako hanggang sa huli. Mula noon, bumalik ang kapayapaan sa lugar at unti-unting bumangon ang probinsya mula sa trahedya. Si Biboy ang sentensyador ay naging isang buhay na alamat. Hindi na ito nagtatago. Ito na ang simbolo ng pag-asa, ng tapang at ng pagmamahal sa mga tao. Muling itinayo ang pagawaan at sa bawat piraso ng muebles na gawa, may kwento ng isang bayani na nagtanggol sa kanyang bayan gamit ang kanyang puso at ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Wakas.